mga kakusina at ito na naman ang inyong lingkod si Inday Jennifer nga nagbarog. So ito na nga. 'Di ba na dahil cake itong pinofrostingan ni Inday Jennifer ay tayo ay magpapaalala sa ating lahat, sa ating mga customer, to lahat pangkalata na hindi ko naman invalidate yung feedback ng aking customer kasi yun naman ang naranasan niya. Pero hindi naman yun in a bad way, in a good way yun. So ganito nga, kasi 'di ba nung Saturday, Thursday, nung Saturday 'di ba tatlong cake yun pero kasi nga tinamad na naman ang person kaya hindi talaga yun napabidyo sa Inday Jennifer. So siguro first time ata nag-order ng aking customer na yun dito ba na soft cream na matangkad ang cake. So ganito, ang sabi kasi ng aking customer ano daw, may asin daw yung cake. So wala pang hindi pa na ano talaga sa utak na Inday Jennifer pa. Tapos naka-focus lang siya sa tinapay ng cake. Akala ko kasi sa tinapay yun ng cake. So ito na nga, yung mga ilang oras ako nag-research sa Taimanong Google, kung anong tendency, 'di ba? 'Di ba wala na hindi to pang paano ha. Okay kayo magbigay ng feedback. At least alam ko tapos alam ko rin sa sarili ko na pwede ko pang baguhin or ano ang pagkakamali noon. Gaya nito na nalaman ko kung anong pagkakamali. Hindi naman siya pagkakamali. So ganito na nga. Nag-research ako, ang sabi doon, baka daw sobra sa baking powder. Pero hindi naman kasi tamang, ang kinukuha ko kasing measurement, yung tama talaga, kung half tablespoon, na ganyan ba, kung 1 teaspoon, 1 teaspoon, ganyan. So tapos andoon din kung ang mailagay mo rin daw baking soda. Pero hindi naman ako naglalagay ng baking soda sa chocolate cake lang ako naglalagay ng baking soda. So ito na nga. Sa katagalan niyang research kay Manong Google, tapos hindi naman masyadong nasagot kay Manong YouTube. So, yun lang. Wala na. Matagal-tagal na. As in, grabe na yung isip-isip ni Inday Jennifer kung ano ba. Kung saan siya nagkamali ba? Saan ano? Kasi nga, yung isa kong customer, kasi di ba, dalawang mocha cake yun. Yung isa kong customer, wala kasing feedback na ganito. Tapos, ayun na nga, nag-message ako sa kanya. So, ito naman yung kanya. Nagtanong ako, mostly talaga, mostly ko kung sa, sa mocha cake kasi yung mocha cake nga ang may inaano ang aking customer, 'di ba? May hinaing. So ang sabi naman niya, ang sagot ng isang customer, yung OB daw okay. Tapos yung mocha daw medyo dry. So ito na nga, grabe din yung pag-iisip ko, napagtanto ko din pala, kaya nasabi din niyang dry kasi nga itong amo ko nung nagluto siya ng breakfast, na na medyo na high niya yung temperature ng around 2 to 5 minutes. So at least hindi ko na yun pinoproblema kasi nalaman ko pala yun. Kasi nga bigla ko lang din na sa utak ko na nga pala na high pala yung temperature nun. So ito na nga yung isa. Ang sabi niya kasi 'di ba maasim. Tapos sabi din niya yung pag-cut din daw nila ng cake nag-collapse. So ito na nga, ito muna tayo sa collapse kasi naano na natin yung naano ko na yung asim ba. So ito na nga yung ang gulo nun ng kwento ko. So, sige, si asim na lang. So nalaman ko nga kasi nga nakalimutan ko sabihin, naglalagay pala ako ng cream cheese pala sa whipped cream ko na frosting. So nag-research na naman siya. Kasi nga doon ko matagal kasi na hindi nag-sink in sa utak ko kasi nga ganyan din kasi ako pag may yung customer ko ba hindi ko alam kung ano maisasagot ko sa inyo. Ganyan ako minsan wala akong maisagot kung ano kasi nga first time ganyan yung mga pangyayari ba. So ito na nga, yung nag-research ako kung may sourness yung cream cheese, doon ko napagtanto, oo, may sourness ang cream cheese. So siguro first time ng aking customer na mag-order ng ganyan. At tapang doon naman tayo sa pag-collapse ng cake. Baka kasi 'di ba lagi kong nilalagay nga keep refrigerated. So sa akin lang naman to, hindi ko naman sinabing mali yung customer ko kasi nga sila naman nag-slice noon, 'di ba? So di ko rin alam kung paano nila nilalagay yung cake. So ito na nga, i-advise ko sa pangkalahatan ito ha, na before kayo ilagay niyo muna sa fridge yung cake para hindi naman mag-collapse. Kasi nga,
yung cake na ay yung frosting ng cake kasi natin soft cream. Tapos minsan, 'di ba matangkad yung cake 'pag tinatamad si Inday Jennifer na tapyasan sa ibabaw. Kaya ina-advise ko na sa lahat na i-fridge din ninyo para hindi naman na nakalagay lang sa kanto tapos soft cream pa yung cream natin. Wala talaga. Hindi talaga kasi nga minsan, hindi ko na lang i-ano yung experience ko sa mga plastikong frene na nakailang oras din yung cake. Talaga pag nakailang slice na tayo tapos malambot na yung cream, yun talaga ang tendencing mangyayari sa ating cake. Kasi nga, soft cream ang ating ginagamit, hindi Swiss Mirang buttercream. So, yun lang naman ang chika ni Inday Jennifer. Salamat sa pagtanaw. Hangtod sa sunod, babos mo. Enjoy. Bye. I love you all.